Tony Fowler nahaharap sa kasong kriminal. Ayon po dito sa balita, criminal complaint inihain versus malalaswang music videos ni Tony Fowler. Haharap sa reklamong kriminal ang vlogger-singer na si Tony Fowler dahil sa tatlo niyang music video na pinararatangang malaswa. Ayon sa kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas o ang KSMBP, organisasyong tagabantay di umano sa cyberspace ng bansa, mayroong tatlong music video si Fowler sa YouTube na nagpakita ng malalaswang larawan at maseselang parte ng katawan ng lalaki. May isa pang minor na kasama sa video. I think pamangkin niya ito. I think 17 pa ito noong video na ito, sabi ni Mark Tolentino, Legal Counsel KSMBP, sa media nang ihabla si Fowler sa Pasay City Prosecutor's Office. Sinampahan si Fowler ng reklamong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code, bagay na tumutukoy sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows na may kaugnayan sa cybercrime law. Ang batas na nilabag ay tumutukoy sa paglalathala ng malalaswa o hindi disenteng larawan, video at iba pang uri ng media. Like in this case of Miss Tony Fowler, may napakita siya, kumakanta siya ng mga bastos, aside from nagpakita din ng sex organs, sabi ni Tolentino. Ang tatlong music video na sinabing lumabag dito ay para sa mga kanta ni Fowler na MPL, FF at MNM. Panoorin po muna natin ito. So, then yung ginagawa nilang decoration, yung sex organ ng lalaki. May isang minor pang kasama sa isang sa video. So, this is a minor, I think pamangkin niya to. Minor child. So, I think 17 pa to yung video na to. So, nandiyan, habang naliligo sila na may sabon, umiinom ng alak. So, then yung ginagawa nilang decoration, yung sex organ ng lalaki. So, yan po. Yan ang mga dahilan at batayan ng KSMBP para sampahan ng kaso si Tony Fowler. Ayon naman sa kami, Tony Fowler, naglabas na ng opisyal na pahayag ukol sa kasong isinampa ng KSMBPI. Tony Fowler released an official statement regarding the case that was filed against her by the KSMBPI. On Friday, September 29, the celebrity mom took to her Facebook page to release a lengthy statement regarding the case that was filed against her. Basahin ko po yung official statement ni Tony Fowler. Noong Miyerkules, opisyal na isinampa ng KSMBPI ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kanila, nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MPL kasama ang mga napanood nila sa music video nito. Ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ang kanta pati na rin ang mga sex organs na ipinakita ko daw sa music video. Para sa KSMBPI, nais kong punahin at sagutin ang kasinungalingan ninyo sa media. Una, hindi ako nagpakita ng sex organs kung hindi sex toys. Linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero wag po tayo magsisinungaling, lalo na't kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan yung tawagin akong bastos, malaswa at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat, ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, live ko,
opinyon ko at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko, gaya ng pagbabawal nyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna, lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan, dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao ang lib at bahagi ng ating karanasan ang pakikipagtalik at paggamit ng sex toys. Hindi ko nakasalanan kung hindi nyo ito naranasan o nararanasan dahil hindi ko pipigilan ang aking sarili para lamang sa mga gaya ninyo. At kung sakali man dumating ang araw na ipakita ko ang ari ko o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan ko sa pelikula man o sa music video, wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Ikaapat, kung nagawa nating magsampa ng kaso, sana ay nagawa din natin mag-research ng maigi dahil may BTS vlog o yung pong behind the scenes, ang MV ng MPL at doon namin pinakita na pinalitan ng juice ang tequila at wala akong pinainom na alak sa kahit sino pa man sa aking mga nakasama. Daya ho ang tawag dito ng mga filmmakers. For artistic purposes ang eksena, hindi dahil sa gusto naming i-promote ang pag-inom ng tequila, kung hindi realidad ito. Hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganun, bakit maraming eksena ng patayan ang nae-era sa primetime, hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag-i-exist ang salitang props o daya na ang isang eksena ng inuman ay kailangang alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon. Pero bakit parang kasalanan ko? Panglima, walang minor na gumawa ng sexual na eksena. Kung tutuusin, ano bang pinagkaiba nun sa mga teenage actors and actresses na gumagawa ng mga sexual na eksena sa TV tulad ng mga panghahalay sa mga drama? Ano ho ba ang pinagkaiba nito sa mga child actors na parte ng isang R18 na pelikula? Isa pa, hindi na dapat natin sinesensor ang usaping sexual sa mga kabataan dahil bahagi ito ng ating katawan at karanasan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa pag pinag-uusapan, napapanood o naririnig ang sexual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipagtalik dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito tulad ng panghahalay, hindi planadong pagbubuntis at iba pang bagay na kadalasan kaming mga kababaihan ang nakakaranas. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin dahil kahit na ano pa ang itawag ninyo sa akin, taas noo ko itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa pero marunong akong lumaban kahit di nyo ako pilitin. Yan po ang kabuuang statement ni Tony Fowler. Hindi ko pa po kasi napapanood yung video nito. Although may naririnig ako sa ibang tao na may music video si Tony Fowler na medyo bastos. Or para sa iba, bastos na nga talaga. So hinanap ko po yung kanyang music video, pero ito na lang po ang nakita ko. Sa umpisa, mapapanood pa yung sila po ay parang papunta pa lang sa bar. Pero pagkatapos po nun, yung mga eksenang naglalasingan na sila, ay ito na lang po ang makikita. So hindi ko po alam kung sino ang nag-edit niyan, inalis na lang yung video, pero yung pong lyrics ay maririnig nyo pa rin. At para sa akin, personal ko pong opinion, I find the lyrics offensive. Okay, siguro kasama ko dun sa mga katandaan. Siguro nga, ang mga matatanda masyadong conservative.
Siguro nga ang mga matatanda ay gusto pa rin pangalagaan ang ating mga kabataan. Pero sa ngayon, tulad ni Tony Fowler na mga influencer, parang ang ginagawa nila ay pushing to the limit. Lahat gagawin nila dahil para sa kanila, freedom of expression. O yan para sa kanila ay sining. So itong mga bagay na to, nasa sa atin na rin eh. Kung saan kang parte nakatayo. Kung doon ka sa mga umaayon sa ginagawa ng mga ganito mga vloggers, influencers, o doon sa kabilang banda na na-o-offend sa mga ganitong klase mga publication o ganitong mga videos. Sabi dito sa statement ni Tony Fowler, hindi naman daw siya nagpakita ng sex organs dahil sinabi po sa interview ng mga nagdemanda na nagpapakita daw ng ari ng lalaki. Pero ang paglilinaw ni Tony, ito daw ay sex toys at hindi sex organs. Pero ano pa ang pinagkaiba ng ari ng lalaki doon sa mga sex toys? So, porque mga sex toys, pwede na natin ipakita. Yan ay very suggestive. Saan gagamitin yung sex toys? Hindi ba sa pakikipagtalik? Andun lahat ng insinuations eh. Andun lahat ng gustong ipakahulugan ni Tony Fowler. Ikalawa, sabi niya, kung itong mga taong nagdemanda sa kanya ay may kalayaan na tawagin siyang bastos, siya naman daw ay may kalayaan din ariin ang kanyang sarili, ang kanyang pagkababae. At higit sa lahat, pag-aari niya kung anong gusto niyang gawin, sabihin, kantahin o sayawin. Dahil hindi ito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi nyo pag-aari ang mga ito. Katawang ko to, kwento ko to, live ko to, opinyon ko to, at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Wala daw puwang itong mga nagdemanda na pagbawalan siya dahil hindi daw sila babae. So papaano yan? May mga batas tayo sa Pilipinas. Yung decency or conforming na talaga sa tao. Conforming na sa pananaw natin. What is decent and indecent. Kung para sa atin, indecent na yung ginawa ni Tony Fowler, para sa kanila, hindi pa yun indecent. Hindi naman daw niya kayo pinipilit panoorin yung video. At nakalagay naman yata dun sa videos for adults only, hindi pwede sa bata. Pero bakit ngayon? Maririnig natin sa mga kabataan na kinakanta nila yung kanta ni Tony Fowler. Hindi na daw niya kasalanan. Yung kasalanan na ng mga magulang dahil kailangan nilang i-monitor kung ano ang pinanonood ng mga kabataan. Tanggapin po natin na hindi naman natin kasama ang ating mga anak ng 24/7. Hindi po nakadikit sa atin ang ating mga anak dahil meron tayong mga ibang ginagawa. Nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay, at hindi po natin talaga mababantayan ng buong araw ang ating mga anak. Hindi ba yung mga influencers? Kaya kayo tinawag na influencers. Because you influence your audience. You influence the people who watch you. Unless ang gusto nyo maging klase ng influencer ay yung negatibo ang pinaparating sa ating mga manonood. O ganyan na lang ba talaga ang kalakaran? Pag sikat ka, ang feeling mo, pwedeng-pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo dahil sikat ka. Dahil akala mo lahat ng ginagawa mo ay tama. At hindi sila pwedeng makialam sa iyo dahil sila ay mga lalaki at hindi nila alam ang nararamdaman ng isang babae. Ganun po ba yun? Aba, itanggalin na natin ang mga batas natin sa Pilipinas. Gawin na lang natin lahat ang gusto natin. Kanya-kanya na tayo ng buhay. Wala na dapat mga rules and regulations. Wala na mga batas-batas. Dahil buhay natin ito. We are responsible for our own life. Wala na tayong pakialam sa ibang tao. Dahil buhay ko, pag-aari ko. Aba, kailangan yata lumipat tayo ng bansa na walang mga batas-batas. Yung pwede nyong gawin lahat ng gusto ninyo. Siguro sa isang non-Christian country, ikaw ay isang Filipina artist na nasa Pilipinas kung saan mataas pa rin ang tingin natin sa kagandahang asal. But again, kung malakas ang loob natin bilang influencer, vlogger, na magpalabas or magpakita or magturo or mag-influence ng mga bagay-bagay na para sa atin ay tama at meron makapansin sa atin na mali pala ang ating ginagawa, we have to face the consequences.
Tulad nga ng sinabi ni Tony Fowler, handa siyang harapin ang mga kasong ito. Iba na po kasi talaga ang social media. Kapag may mga ganitong mga tao or klase ng mga influencers na ipagpipilitan nila na they have all the right to express themselves in whatever manner or way na gustuhin nila, dapat doblehin ng mga magulang ang kanilang pagbabantay sa kanilang mga anak. Dahil napakadali pong maimpluwensahan ang mga isipan ng mga kabataan ngayon. At dahil nakikita nila na sikat yung kantang yon o yung video na yon at wala namang pumapansin o nagko-call out para sa mga kabataan, yun ay normal na sa panahong ito. Nung araw, meron ng patalasta sa TV. Sabi nito, kung ano ang ginagawa ng matanda, siyang ginagawa ng bata. Yung ad na yon parang pinapaalala sa atin na dapat mag-ingat-ingat tayo dahil ang mga kabataan nandiyan sa paligid at madali silang mapaniwala at maimpluwensahan ng kanilang naririnig at nababasa. But then again, bilang mga vloggers, influencers, meron po tayong responsibilidad sa ating mga manonood. Dapat ba nating husgahan si Tony Fowler sa kanyang pinalalabas ng mga videos at mga awitin sa social media? So ang gagawin na lang po natin ay aabangan natin kung ano ang kahihinatnan ng kaso ng KSMBPI dito kay Tony Fowler. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.